ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Yun! iba kang humimay. Ulit, sino gayon? Ulitin nga, pakinig nga uli. Sino gayong makisig at magandang lalaking nagsabi na kwan? Ako ang reliever nila kay, ha? Ulit. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Aba, kita mo nga naman. Baka mamaya sabihin naman ninyo ako'y nagyayabang din Hindi, aba. Ang nagsabi ho niyan ay walang iba kundi ang ating kaibigang si Justice Samuel Martires. Ako'y in-endorse ho ng kwan In-endorse po ako ng ombudsman. Na pag wala daw sila kay ako upo sa kanyang programang Damdaming Bayan. Kaya ulit, talagang parang ako'y medyo napalutang ako sa himpapawir dyan sa isa pa. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ayun! Kita mo nga naman mother pagka Justice Samuel Martires, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyong endorsement. And of course, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Deo Macalma ay may labada, Friday labada po niya ngayon. Inihabilin sa akin na rin programa nga rin. Kanya tayo muna magkakaulayaw sa himpapawid ngayong umaga. Siguro ay pagtsagaan muna ninyo ako. Kami naman laki pareho magandang lalaki. Di pumili na lang kayo ng medyo mayaman-yaman sa amin dalawa. Pero hindi ho ako yun. Siguradong hindi ako yun. Justice, teka muna pala. Justice Martires, itong kumakalat na nag-viral na video, sabagay ko, siguro kung government officials yan, kung government officials yan, kung nakita ho ninyo, yung nakamotor, nasakay ng, hindi naman ho big bike kundi yung mga ordinaryong pang motor lamang na, ang ginawa niya, may nakagitgitan siyang delivery van, abay, nalantakan ho na saksak yung gulong yung gulong na yan ng delivery van unti-unti hong naplat matapos saksakin po nitong driver na ito at saka siya tumakas. Kanya nga ho ako, sabi ko kung makakausap ko si LTO, si Chief, si Bigor Mendoza, baka ho po pwedeng kagaya ho yung pagkuha ng pagmamay-ari ng baril, di ba? Yung license to own and possess firearms, yung LTAP. Baka panahon na para ang mga kukuha ng lisensya na mga driver, sumalang din ho sa neuro exam. Pagkat yun hong mga pangyayari sa kalsada, yung mga road rage na tinatawag, ang dami. Buti nga ho sana at itong mamamang ito ang sinaksak yung gulong. Ayoko naman siyang husgan pero baka kung nakalabas ho yung kung nakalabas yung pahinante o yung driver, baka naundayan din ito ng saksak baka nagiripuhan ito. Isipin ninyo at talagang ibang napakatalas at napakatulis ho nung lasetang sinalaksak niya rin sa gulong. Matigas ho yung gulong pero may intent may intent na manakit. Kasi yung iba namang nakakagitgitan natin sa kalsada
mura lang eh. Di ba? Yung mura, yung iba uundayan ka, yung iba naman uumangan ka, hindi ba? Ito talagang sinalaksak nito yung gulong nung delivery nung delivery van. Kaya kung kayo ho'y nakikinig, mga kababayan, anong inyong opinion yan? Nako, ayan ang aking sana'y mangyari. Na pagka tayo kukuha ng driver o magre-renew ng driver's license, talagang dapat na tayong sumalang dyan sa tinatawag niya neuro exam din. Tingnan ng katinoan ng ating mga pag-iisip kung tayo ba'y karapat-dapat na magmaneho ng mga sasakyan. Sapagkat pag tayo nagmaneho ng sasakyan, hindi naman sarili lang natin ang ang ating daladala at ang dapat nating ingatan. Dala natin ang ating mga pasahero, buhay ng mga pasahero, at lalo tigit ang buhay ng publiko. Sapagkat pag tayo nasa kalsada na, salalawar na riyan ang ating makakasalamuha. Iba't ibang mga sasakyan na may mga karga-karga at may mga daladala rin pasahero. Pagka talagang wala tayo sa katinoan ng pag-iisip, mahina ang ating pasensya at tayo hindi marunong magdala ng galit, makakasakit tayo. Kaya nga may nakakabaril hindi ho dapat sigurong mangyari ito. Kanya mahirap man, magastos man, pero baka kinakailangan na tayo'y sumalang na riyan sa kwan. Diyan sa neuro examination pag tayo'y kukuha na rin ng driver's license. Okay, ganito na lang ang gawin natin. Sa Kongreso, merong kinatawan ng one rider, yung mga nagmumotor. Party list po ito, pero ito lagi ko napapanood din. Isang araw nga ho ito, nasa amin ito sa bayan namin sa San Antonio. Natuwa ako sa ginawa nito. Tatapik nito sa balikat yung mga pulis na medyo sablay doon sa pagkakaparada ng kanilang mobile patrol. Pagkatapos kumpul-kumpul nga naman. Paano nga naman kung maitsahan ito ng mga ito ng kwan? Maitsahan ito ng mga ito ng dinamita. Congressman Busita. Si Congressman Bonifacio Busita nasa linya natin. Congressman Busita, magandang umaga po sa inyo. Yes po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng sumusuporta at sumasubay sa inyong programa. Si Henry Uri Huara, hindi man ninyo na itatanong ako'y taga San Antonio Quezon, yung nadaanan nyo nung isang araw tuwan-tuwa ako doon sa ginawa ninyo doon sa aming mga pulis binanggit po ninyo na kayo'y taga Quezon, ako naman ay taga Quezon din, baka naman isipin ng iba natin kababayan, bias ako. Hindi, wala ho kwan. Kahit yung mga reaksyon ng mga netizen, tsaka yung mga kababayan namin doon na magandang tinanggap yung inyong ginawa. Saan ba kayo sa Quezon? Ano po, sa Chaong. Kaya naman pala kita naman pala magkabalay-bay bunga nga. At kita'y magkahanggan. Magkapitbayan, magkababayan. Pero teka muna, Colonel, kaya ako'y napatawag sa inyo. Siguro napanood na ninyo yung video ng isang motorcycle rider na nakagitgitan na mukhang nakatalo sa kalsada. Yung driver ng delivery van, biglang bumunot ho na lasit at sinalaksak ho yung gulong Anong inyong reaksyon doon? Alam niyo po, kapatid na Henry, dahil hindi natin nasaksihan yung buong pangyayari, ang masasabi po natin dyan bilang advocate, may mali man o wala yung driver ng itong delivery van, four-wheel vehicle, hindi sapat na dahilan yon. Kung may nasabi siyang masama o kinilos na hindi maganda, hindi sapat na dahilan yon para itong rider bumunot ng patalim at saksakin yung gulong ng sasakyan. At ito po, napakalaking perwisyo sa ating mga kababayan dahil naplat ang gulong. Siyempre, hindi naman agad-agad po mariresponde yan. Kaya talagang sobrang laki ng pinsala. Dyan sa pangyayaring yan, pansin ba ninyo na yung driver ng motor, hindi man natin siya kilala, di pa natin siya nakakausap, pero kung ganyang bubunot na siya ng patalim at mamimirwisyo siya ng sasakyan, may ibang klase ho ng pag-uugali ito. Baka ito'y mamaya kung ang hahara-hara sa kanyang driver makagit-git, baka masaksak niya. Totoo po 'yon. At ang totoo po niyan,
Kahapon po, tinatawagan ko na si ASEC Attorney Bigor Mendoza ng LTO. Unfortunately, baka siya ay visit nasa conference. So, bibigyan po agad natin ito ng immediate action. Pero ako, naniniwala po kung yan ay nakarating na sa pamunuan ng LTO, baka hindi ko abutan, bibigyan na nila ng kaukulang action ito at magpadala ng show cause order dito sa rider. Ang nakakatuwa po niyan, kapatid na Henry, napakaklaro ng plate number ng motorsiklo. Oo, talagang mukhang wala ring takot na bitbit sa katawan nito. Baka nadala lang siya ng kanyang emosyon, nakalimutan niya na malaki yung plakang nakabandera sa kanyang likuran. Pero tama po kayo, kung di ako nagkakamali, kahapon ay nagpadala na ng show cause order itong si Attorney Bigor Mendoza dito sa driver. Pero mayroon akong, ewan ko kung saan ayunan ninyo ito, Colonel Busita. Congressman, itong pagkuha natin ng driver's license, hindi kaya kinakailangang sumalang na rin tayo sa neuro examination? Hindi lang yung urine analysis o yung drug test. Baka kinakailangang pati takbo ng ating pag-iisip bago tayo bigyan ng lisensya, makita muna. Alam niyo po, 100% sang-ayon po ako sa inyo sapagkat maraming pasensya paumanin sa ating mga kababayan na nasa maayos na pag-iisip at lalong-lalo na yung medyo may kahirapan sa buhay. Paumanhin po, At kung ating pong opinion ang tatanungin, bagaman at yan naman ay bilang sa daliri, yung mga ganyang may pag-uugali na hindi katanggap-tanggap, talagang kinakailangan po na mabigyan ng kaukulang neuropsychiatric examination and interview. Sapagkat kung ating pong susuriin, ay kung ito ay nagawa ng rider, pwedeng gawin niya ito sa kapwa motorista hanggang sa mapatay niya itong kapwa motorista. Kaya tama po kayo, kapatid na Henry, at makikipag-ugnayan po tayo sa LTO chief patungkol dito dahil baka po nalilimutan ng ating mga kababayan ang pagkakaroon po ng lisensya ay hindi rights, hindi karapatan, kundi pribilehiyo lamang. Na ibig sabihin, kung nakikita ng LTO na ikaw ay hindi qualified para bigyan itong pribilehiyo na magkalisensya, yan ay po ay kayang-kayang gawin ng LTO. Opo, at saka ito, Colonel Busita, hindi naman ito lang ang nasaksihan natin mga road rage. Of course, not to mention, yung naging unang kaso pa, naalala ninyo yung isang nakasasakyang na nagasa ng security guard, di ba? Yung mga opisyalis minsan ng gobyerno, nakakalimutan siguro yung kanilang decree, ika nga, ay nakakapanutok ng baril, nakakakatakot-takot na mura ang inaabot ng mga ordinaryong motorista. Dapat siguro pare-pareho tayo, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, kukuha tayo ng lisensya, hawak natin ng manibela, buhay ang ating dala-dala, dapat meron tayong kaukulang neuro psychiatric examination. Yes po, katulad po ng nabanggit ko na kapatid na Henry, 100% sang-ayon po tayo dyan. At pwede po tayong mag-speculate na yung ibang aksidente ay resulta din yan ng kahinaan dito sa pag-evaluate kung qualified o hindi. Kasi po, halimbawa kapatid na Henry, yung isang motorista ay nagkaroon ng kaunting pagtatalo o hindi na gustuhan yung kilos ng kapwa motorista. Pwede kasi niyang sagiin o banggain na magre-resulta sa aksidente. Kaya pwede tayong mag-speculate. At alam naman po natin na may kakulangan talaga sa tamang proseso para mabigyan ito ng pansin. Ang masakit lang talaga nito, kapatid na Henry, tatamaan dito yung mahigit 90% na maresponsable at matitinong Pilipino kapag in-implemento. Ano po? Kaya lang, hindi natin pwedeng sabihin mangilan-ngilan lang dahil siyempre po, pag may nadisgrasya, may namatay, hindi naman maibabalik ang buhay. Ikalawa, lalo na kapatid na Henry, lagi natin ito sinasabi, kapag yung namatay ay nanay o tatay, hindi lang yung
namatay ang mapiperwisyo, pati yung buong pamilya, lalo na yung mga bata na nauulog. Tsaka Congressman, with due respect din sa ating mga sabi mo kay matitinong driver, hindi pa natin nasusubok ang ating ang ating anger management at tsaka yung ating pagdadala ng ganyang klaseng crisis situation sa kalsada. Baka kaya lang natin nasasabi rin nung iba na hindi naman ako yan bakit ba ako idadamay nyo sa sa neuropsychiatric examination? Baka nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakaka-encounter ng ganyan. Paano kung ikaw ay nagitgit o ikaw ay mismo ay nanggitgit at makakalampas ang iyong desisyon? Tama po kayo, kapatid na Henry. Ang problema, wala naman tayong nakikitang parameters or basihan para masabi na kung ikaw ay nag-a-apply ay nasa maayos kang pag-iisip. Yan, di ba? Talagang psychiatrist lang talaga or itong mga competent professionals ang pwedeng magsabi. Hindi naman pwedeng mamimili tayo. Kaya yun po ang masakit na katotohanan na bagaman at bilang at iilan lamang itong gumagawa ng mga ganito. Pero hindi pwedeng sabihin nating dahilan na iilan lamang naman sila. Correct. Anyway, Congressman, two more questions. One is, ano ba ang talagang dapat rules of engagement sa kalye sa ganyan? Paano ba yan? Pag ikaw halimbawa kagaya niyan, nagkaroon kayo ng gitgitan, nagkaroon kayo ng murahan, ano ba yan? Tumabi muna kayo pareho? O paano pa kayo tatabi pag kayo nasa gitna ng traffic? Ano bang dapat? Pipicturean mo na lang yung plate number niya o pipicturean mo yung driver na sabi nung ibig kamote? Paano ba? Ano po yan? Katulad yan. Pwedeng sa pinangyarihan po ay walang pulis o walang enforcer. At least, tama po kayo, at least mapicturean yung plakas at dumulog sa kaukulang ahensya. Pwedeng mag-report sa pinakamalapit na police station or traffic investigation unit, i-report para maimbestigahan, maipatawag po yung kabilang party at magkaroon ng kaukulang pagpupulong at kung kinakailangang mabigyan siya ng kaukulang parusa, ay di mabibigyan po ito. Hindi kasi dapat marahas tayo katulad po niyan, nakikita naman natin wala pang nangyaring sabitan o pero hindi niya na-control yung sarili. So pinakamaganda po niyan, huwag nating ilagay sa ating kamay yung kapangyarihan na dapat nating ipabalikat sa proper authority like LTO or PNP police station. Mag-complain po tayo. At yan naman po ay talagang kung pagbabasehan po natin ang performance ng LTO, pagpatungkol sa ganyan, ay bukas naman yung kanilang pinto para bigyan ng kaukulang action. Kasi yung ginawa nung rider parang inilagay na niya sa kamay niya ang batas kung sana nga ay kagaya ng ibang ginagawa ng mga motorista na pinipicture pinapadala sa LTO yung plaka para ma-aksyonan agad. Kanya lang, may mga kundi naman may mga hindi rin naman tayo po pwedeng isang tabing karanasan ng ating mga motorista. Pag minsang meron silang ipinadadalang reklamo sa LTO, ang gusto agad ng tayong mga taxpayer lalo na mabilis na aksyon, mabigyan agad ng hustisya yung ginawang kalokohan ng ibang kapwa natin driver sa kalsada. Yun ang problema. Kanya lang sa dami siguro na karga-karga na rin reklamo ng LTO. Paano kaya natin madidiklag ito? Kapatid na Henry, yung punto na yon, wala po tayong nakikitang problema doon. Bakit po? Ang LTO, sa pagkakaalam ko, mabilis namang umaksyon. At yung pong nabanggit po ninyo na ang gusto ng ating mga kababayan ay agad-agad na maaksyonan. Hindi naman pwede, kapatid na Henry, na nagsumbong ka sususpendehin o i-revoke agad ang lisensya. Medyo process. Medyo process. Opo. Na hindi pwedeng dahil na-picturean mo, na-videohan mo, sesentensyahan mo na agad. Hindi pwede. Una, i-identify yung sasakyan. Pangalawa,
ma-identify sino ba yung nagmamaneho. Tapos malaman ng LTO may katotohanan bang reklamo, saka pati aksyon. Ano po? Pero siguro, Colonel, pagkaganyan naman na talagang kitang-kita ng nanakasak na, ay ibang usapan naman yan. Ay alam nyo po, hindi pa rin pwedeng kaligtaan yung due process. Kaya nga po, ang initial action ng LTO, show cause order. Show cause order. Baka nga po naplakahan nga yung motorsiklo, pero hindi naman yung rehistradong may-ari ang nagmamaneho, kapatid o barkada. Kailangan po, may establish muna sino talaga yung gumawa ng pagkakasala na yon. And then, from there, kitang-kita, tama po kayo, balikan natin yung inyong nabanggit, kitang-kita na talagang hindi tama ang ginawa, saka pa lamang po siya papatawan ng kaukulang parusa base po sa pamantayan ng LTO. Hindi pwedeng shortcut po. Although merong citizen's arrest din naman na pwede, kaya lang medyo alam nyo na, hindi naman po pwede tayong basta-basta dadakutin natin yung nanaksak ng gulong. Baka tayo naman pagsisaksakin noon Hindi ba? Anyway, Colonel, kami nagpapasalamat sa inyo at thanks for always advocating the right way in the highway, Colonel Busita. Salamat po ng marami sa inyo. Kapatid na Henry at kabayan, maraming salamat po. Actually, ako dapat magpasalamat sa inyo. Pero napakaganda na may ganitong panayam para yung iba nating mga kababayan ay ano nga, Congressman, baka alam ko nakikinig naman sa inyo at kayo itinuturing na ama at kapatid ng mga driver natin. Baka pwedeng mapaalalahanan ninyo uli sila na kaunting ginaho naman sa kalsada. Yes po, kapatid na Henry, salamat sa opportunity. Again, maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kababayan, tiyakin po ninyo na laging nandun yung inyong disiplina. Sapagkat ang pagkakaroon po ng lisensya ay hindi karapatan, pribilehiyo. Ibig sabihin po, pag nagpakita kayo ng kawalan disiplina at inilalagay ninyo sa peligro ang buhay ng kapwa motorista at ng iba nating mga kababayan, 100% ang LTO hindi magdadalawang isip. Mariribok ang inyong lisensya. Hindi po natin naiisip siguro na sa atin, lalo na sa mga maliliit na manggagawa, napakahalaga po ng lisensya, lalo na sa mga riders. Kaya ulit-ulitin po ninyo isipin na kailangan yung disiplina. And tatandaan po ninyo, kapag kayo'y nagkaproblema katulad ng ganyan, hindi lamang po kayong mapiperwisyo, pati ang inyong buong pamilya, lalo na yung inyong mga anak. Kaya yung disiplina po, laging panatilihin, laging mag-ingat, pasensyoso, dahil sa aksidente po, walang take two. Pag tayo ay nadisgrasya, ang higit na kakaawa yung ating mga anak na mauulila. Kaya doble ingat po. At kapatid na Henry, sa inyong programa, again, maraming salamat po at ang aking pong opisina ay handa lagi na pagbigyan ang inyong offer na magkaroon ng ganitong panayam. At ang pasasalamat po ay sa inyo. Thank you. Salamat po, kabayan. Thank you, Colonel Busita. Salamat. Yes po, bye-bye. So mga kababayan, si retired Colonel Bonifacio Busita, Repalay Taga-Chaong, ang kinatawa ng One Rider Party List. Alam ninyo yung bakit walang tunog kuya? Yung anong tawag rin Mas malinaw, mas maganda. Mas nabibigyan ng oras ang bawat panig ng issue. Mas naiintindihan. Kasama ang nag-iisang lakay ng Pilipino. Si Lakay Deo Macalma. Sa ngalan ni Deo Macalma, si Henry Uri Puare. Yung sinasabi ni Colonel Busita na ang ating mga lisensya ay dapat nating mahalin. Alam niyo yung inyong mga lisensyang yan. Itong ating mga lisensyang ito ay karugtong ng ating sikmura. At ito ay ibinigay sa atin para magamit sa pagpapaunlad ng buhay at kabuhayan, hindi para manakit at para mangargabyado ng tao at para lumiit ang ating pasensya. Lagi ninyong iisipin na yung lisensyang yan, kaya kayo nakakapag-drive dahil meron kayo niyan. Pag yan ay inalis sa inyo, hindi kayo makakapamasada, hindi naman kayo pwedeng sasagasagalpak sa kalsada nang wala kayo niyan. Pag natigil kayo sa pamamasada, natigil kayo sa pagdi-deliver, natigil kayo sa pagmamaneho, ano na mangyayari sa inyong pamilyang binubuhay? Lagi ninyong iisipin yan. Yung pagpapasensya,
yan mas maraming naidudulot na kabutihan kaysa doon sa pabara-barang mga pagdedesisyon. Nakalami kung sino agad matapang, na mananakit, mambubulyaw, magmumura at kuwan. Sabagay, tayo na minsan nagkakaganyan din. Kaya lang talagang yung ating manibele galit na sa atin hindi makasagot sa ating pagmumura. Napapakamot din tayo ng ulo, napapamura din tayo, pero hindi naman natin ugaling mumurahin yung kapwa natin driver. Anyway, Congressman, two more questions. One is, ano ba ang talagang dapat rules of engagement sa kalye sa ganyan? Paano ba yan? Pag ikaw halimbawa kagaya niyan, nagkaroon kayo ng gitgitan, nagkaroon kayo ng murahan, ano ba yan? Tumabi muna kayo pareho? O paano pa kayo tatabi pag kayo nasa gitna ng traffic? Ano bang dapat? Pipicturean mo na lang yung plate number niya? O pipicturean mo yung driver na sabi nung ibig kamote? Paano ba? Ano po yan? Katulad yan. Pwedeng sa pinangyarihan po ay walang pulis o walang enforcer. At least, tama po kayo, at least mapicturean yung plakas at dumulog sa kaukulang ahensya. Pwedeng mag-report sa pinakamalapit na police station or traffic investigation unit, i-report para maimbestigahan, maipatawag po yung kabilang party at magkaroon ng kaukulang pagpupulong at kung kinakailangang mabigyan siya ng kaukulang parusa, ay di mabibigyan po ito. Hindi kasi dapat marahas tayo katulad po niyan, nakikita naman natin wala pang nangyaring sabitan o pero hindi niya na-control yung sarili. So pinakamaganda po niyan, huwag nating ilagay sa ating kamay yung kapangyarihan na dapat nating ipabalik sa proper authority like LTO or PNP police station. Mag-complain po tayo. At yan naman po ay talagang kung pagbabasehan po natin ang performance ng LTO, pagpatungkol sa ganyan, ay bukas na bukas naman yung kanilang pinto para bigyan ng kaukulang action. Kasi yung ginawa nung rider parang inilagay na niya sa kamay niya ang batas kung sana nga ay kagaya ng ibang ginagawa ng mga motorista na pinipicture, pinapadala sa LTO yung plaka para ma-aksyonan agad. Kanya lang, may mga kundi naman may mga hindi rin naman tayo po pwedeng isang tabing karanasan ng ating mga motorista. Pag minsang meron silang ipinadadalang reklamo sa LTO, ang gusto agad ng tayong mga taxpayer lalo na, mabilis na aksyon. Mabigyan agad ng hustisya yung ginawang kalokohan ng ibang kapwa natin driver sa kalsada. Yun ang problema. Kanya lang sa dami, siguro karga-karga na rin reklamo ng LTO. Paano kaya natin madidiklag ito? Kapatid na Henry, yung punto na yon, wala po tayong nakikitang problema doon. Bakit po? Ang LTO, sa pagkakaalam ko, mabilis namang umaksyon. At yung pong nabanggit po ninyo na ang gusto ng ating mga kababayan ay agad-agad na maaksyonan. Hindi naman pwede, kapatid na Henry, na nagsumbong ka sususpendehin o i-revoke agad ang lisensya. Medyo process. Medyo process. Opo. Na hindi pwedeng dahil na-picturean mo, na-videohan mo, sesentensyahan mo na agad. Hindi pwede. Una, i-identify yung sasakyan. Pangalawa, ma-identify sino ba yung nagmamaneho. Tapos, malaman ng LTO, may katotohanan ba ang reklamo. Saka aksyon. Pero siguro, Kernel, pagkaganyan naman, na talagang kitang-kita ng nanaksak na, ay ibang usapan naman yan. Ay, alam nyo po, hindi pa rin pwedeng kaligtaan yung due process. Kaya nga po, ang initial action ng LTO, show cause order. Show cause order. Baka nga po naplakahan nga yung motorsiklo, pero hindi naman yung rehistradong may-ari ang nagmamaneho, kapatid o barkada. Kailangan po, may establish muna sino talaga yung gumawa ng pagkakasala na yon. And then, from there,
tama po kayo, balikan natin yung inyong nabanggit, kitang-kita na talagang hindi tama ang ginawa, saka pa naman po siya papatawan ng kaukulang parusa base po sa pamantayan ng LTO. Hindi pwedeng shortcut po. Although merong citizen's arrest din naman na pwede, kaya lang medyo alam nyo na, hindi naman po pwede tayong basta-basta dadakutin natin yung nanaksak ng gulong. Baka tayo naman ang pagsisaksakin noon Hindi ba? Anyway, Colonel, kami nagpapasalamat sa inyo at thanks for always advocating the right way in the highway, Colonel Busita. Salamat po ng marami sa inyo. Kapatid na Henry at kabayan, maraming salamat po. Actually, ako dapat magpasalamat sa inyo. Pero napakaganda na may ganitong panayam para yung iba nating mga kababayan ay pakiano nga, Congressman, baka alam ko nakikinig naman sa inyo at kayo itinuturing na kuha na ama at kapatid ng mga driver natin. Baka pwedeng mapaalalahanan ninyo uli sila na kaunting ginaho naman sa kalsada. Yes po, kapatid na Henry, salamat sa opportunity. Again, maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kababayan, tiyakin po ninyo na laging nandun yung inyong disiplina sapagkat ang pagkakaroon po ng lisensya ay hindi karapatan, pribilehiyo. Ibig sabihin po, pag nagpakita kayo ng kawalan disiplina at inilalagay ninyo sa peligro ang buhay ng kapwa motorista at ng iba nating mga kababayan, 100% ang LTO hindi magdadalawang isip. Mariribok ang inyong lisensya. Hindi po natin naiisip siguro na sa atin, lalo na sa mga maliliit na manggagawa, napakahalaga po ng lisensya, lalo na sa mga riders. Kaya ulit-ulitin po ninyo isipin na kailangan yung disiplina. And tatandaan po ninyo, kapag kayo ay nagka-problema katulad ng ganyan, hindi lamang po kayong mapiperwisyo, pati ang inyong buong pamilya, lalo na yung inyong mga anak. Kaya yung disiplina po, laging panatilihin, laging mag-ingat, pasensyoso, dahil sa aksidente po, walang take two. Pag tayo ay nadisgrasya, ang higit na kakaawa yung ating mga anak na mauulila. Kaya doble ingat po. At kapatid na Henry, sa inyong programa, again, maraming salamat po at ang aking pong opisina ay handa lagi na pagbigyan ang inyong offer na magkaroon ng ganitong panayam. At ang pasasalamat po ay sa inyo. Thank you. Salamat po, kabayan. Thank you, Colonel Busita. Salamat. Yes po. Bye-bye. So, mga kababayan, si retired Colonel Bonifacio Busita, Repalay Taga-Chaong, ang kinatawan ng One Rider Party List. Alam ninyo yung bakit walang tunog kuya? Yung anong tawag rin Mas malinaw, mas maganda. Mas nabibigyan ng oras ang bawat panig ng issue. Mas naiintindihan. Kasama ang nag-iisang lakay ng Pilipino. Si Lakay Deo Macalma. Sa ngalan ni Deo Macalma, si Henry Uri Puare. Yung sinasabi ni Colonel Busita na ang ating mga lisensya ay dapat nating mahalin. Alam niyo yung inyong mga lisensyang yan. Itong ating mga lisensyang ito ay karugtong ng ating sikmura. At ito ay ibinigay sa atin para magamit sa pagpapaunlad ng buhay at kabuhayan, hindi para manakit at para mangargabyado ng tao at para lumiit ang ating pasensya. Lagi ninyong iisipin na yung lisensyang yan, kaya kayo nakakapag-drive dahil meron kayo niyan. Pag yan ay inalis sa inyo, hindi kayo makakapamasada, hindi naman kayo pwedeng sasagasagalpak sa kalsada nang wala kayo niyan. Pag natigil kayo sa pamamasada, natigil kayo sa pagdi-deliver, natigil kayo sa pagmamaneho, ano na mangyayari sa inyong pamilyang binubuhay? Lagi ninyong iisipin yan. Yung pagpapasensya, yan mas maraming naidudulot na kabutihan kaysa doon sa pabara-barang mga pagdidesisyon. Nakalami kung sino agad matapang, na mananakit, mambubulyaw, magmumura at kuwan. Sabagay, tayo na may minsan nagkakaganyan din. Kaya lang talagang yung ating manibele galit na sa atin hindi makasagot sa ating pagmumura. Napapakamot din tayo ng ulo, napapamura din tayo, pero hindi naman natin ugaling mumurahin yung kapwa natin driver. Bunghalit lang at yun ang sinasabing ko yun frustration yun kaya wala tayong magagawa, hindi natin pare-pareho ang ugali natin mga tao. Kaya dapat tayo ay mapagpasensya. Hahaba ang buhay, gaganda ang kabuhayan kung tayo ay pasensyosong tao. Tandaan ninyo yan.
Kaysa dyan sa mga ganyang hangad agad away. Aba, ay dalawa lang kakahantungan nyo yan. Either karsel o kaya naman hukay. Biogesic, sa sakit ng Maiinitin din ang ulo para kayo mga motoristang para kayo mga motoristang pag hindi nakapagtimpi baka kayo makapanakit ng inyong kapwa at lalo yung mga estudyante. Yung teacher ho kasi na taga-NCR na nagtuturo ng high school na ng bulyaw gamit ang TikTok, nagsalita ng walang mararating, ugaling squatter at saka anong tawag rin ingrato. Yan. Yung pala, kaya nakapagsalita ho ng ganon, ang sinabihan pala, Sister L, ng mga kapwa-estudyante ng mga hurtful. Yung mga nakakasakit din ng mga kataga. Kaya siguro nakapagbunghalit din yung teacher. Pero ang order ni Vice President at Secretary of Education ay huwag parurusahan yung teacher kasi ano lang yun, act of frustration daw yan. Lahat daw nang naproprostrate, pagka ganyan, nagagalit. Kanya lang, ang paalala naman, pagkagalit ka na, pikit. Pikit ka na lang. Hindi, ibig sabihin, lumayo ka. Lumayo ka, alis ka na lang. Huminga na malalim. Tapos ihinga mo sa hangin, yung galit mo, pag okay na, bumalik ka sa classroom. Kung palipas galit, palipas inis. Pero umaani ho ng positive reaction yung kay Vice President Sara. Sabi niya, tama yan kasi mga estudyante ngayon, iba yung mga estudyante noon Medyo may pagkabastos. Oo, ikaw ba, di ba, naririnig ko ng isang araw. Pero ako tayo sa panahon natin, magkaedad lang naman kasi tayo partner Ako napaghampas na ako ng stick na kawayan Ako may kaklase ako dati, binato ng eraser. Ako napaghampas ako ng stick na kawayan sa puwet, nilagyan ko ng cardboard. Di tumutunog. Tumutunog. Nagalit yung teacher. Dinali yung aking binti. Hindi ko naman malalagyan. Pagkasakit. Sabi bakit ka naman napalo? Bakit ka naman napalo? Alam mo naman tayo may kapilyuhan din ng bata. Nanglalagay din tayo ng bubble gum sa buhok Baka kaya naman pala. Diyos mo, kapag ka mga ganyan talaga deserve mapalo. Pero good morning muna, partner. Good morning, Sister L. Good morning L. po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong TGIF. Thank God it's Friday. At chill-chill lang po tayo. Hindi ho si, mamaya na naman, gagali. Hindi ho si, hindi ho si Mokang ito at hindi rin si Catriona Gray po ito. Si Elaine Apit po ito. Baka mamaya. Aga-aga, nagkakabulahan na naman tayo. Baka mamaya sabihin nyo, ba't nandiyan si Lobby po sa DZRH? Hindi naman, di ba kala ko, binaril na yun sa Batang Pako. Kaya po yun. Samantala, may sunugong sa may club muna. Flash Report. Flash Report! May sunog na sumiklab sa barangay 120 o dyan sa Caloocan. Edwin, anong alarma na ito? Edwin Duque, RH number 23. Edwin? Henry, umabot lamang ito ng second alarm at naapulan na Henry, no? Pero kandila yung sinasabi nga dahilan ng pagkakasunog sa bahay nitong si Julius Bote Espirida. Dito sa barangay 120 ito, malapit lamang sa LRT. Ay dito kay Tatay Benji Negrosa, nadamay lang natin yung kisabi ng kanyang bahay. Nagbayanihan na Henry yung mga residente dito, kaya di na kumalot pa yung sunog ng mga kapitbahay na kalamihan dito ay gawa sa light materials. Alas 6:11 nang unang magliyab ang bahay at umabot ito ng second alarm at dakong alas 6:17. Nung naapulan na ito at dahil sa pinagsanib ng persa ng Bureau of Protection ng Caloocan, mga fire volunteer ay mabilis na naapula. Napaglamang wala na kuryente itong bahay at kandila lamang yung ginagamit, pero patuloy pa rin yung sinasagawa. Walang namatay, walang nasugatan. Wala namang ganong namatay. Pero dahil mga kababayan natin ay nabulabog at yung kanya-kanyang bitbit, karamihan dito, aso, manok, yung unang iniligtas dahil sa takot na makakumalat dahil napakasikip ng mga daanan, Henry. Pero agad na mga napula, nagpadala rin ng persa ng pulis, ito si Police Colonel Robel Lacuesta upang bantayan niya ating mga kababayan na hindi masingitan ng mga mapagsamada tala. Sa ngayon ay unti-unti nang pinabalik yung mga residente para makapagpahinga na rin dahil kanila ng kanilang tulog ng maganapang sunog. Wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Flash Report. Flash Report! Thank you, Edwin! Kaya naman ingat-ingat po sa mga kababayan natin, maya't maya yung mga sunog, ingat-ingat po tayo. Samantala sa ibang balita, 155th anniversary, 155th anniversary ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo, ang pinakaunang presidente ng Pilipinas, at siya ang pinakabatang naging presidente ng Pilipinas. Ang pinagdiriwang naman yan dyan sa may Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Holiday yata dyan ngayon, RH27, Noche, Kakas, Noche. Wala si Noche, babalikan natin si Noche. Samantala, yung Public-Private Partnership Code, kasado na hong maipatupad si RH number 14, Leth Narciso. Leth. Henry, Sister L, sisimula ng ipatupad ang Public-Private Partnership Code na magpapalakas sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa social development at infrastructure projects. Ito'y matapos malagdaan ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas. Ayon sa National Economic and Development Authority, ito ang nagpapakita ng commitment ng pamahalaan sa infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program para sa social at economic transformation. Kaugnay nito, magdodoble kayod ang pamahalaan sa pagkalap ng strategic investments na patuloy na magpapalago ng ekonomiya. Ang PPP Code ang nagtatakda ng updated policy framework para sa pagpapalakas ng investment ecosystem sa bansa at titiyakin ito ang patas na partnership ng pampubliko at pribadong sektor. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Salamat, Leth! Oy, baka kayo wala ng pera. Pecha de peligro ba ngayon? Hindi naman, kakasahor lang eh. Ano ba ngayon? 22. Medyo nga. Di peligro na nga. Na yun dahil baka ipinambayad na nila ng kuryente, tubig at renta sa bahay. Magkano ang inyong kailangan? Bibigyan namin kayo. Sa ganda at sa galing ng promo namin, maski taga GMA nga, sumasali. Ipakita mo nga yung picture dyan. Ano ba? Pakita natin, okay pakita mo yung picture. Pakita natin. Ayan, gusto magpakabit. Kita rin nyo. Nasa tabi ni Sherwin Alfaro. Yung aming promo guy na yan, si Sherwin Alfaro, sa ganda ng promo namin, sa laki ng pinimimigay namin premyo, pati taga GMA, ay sumali na. Congressman Duabit, hindi, biro lang. Baka sabihin naman ninyo, ano ginagawa lang? sabihin sa'yo, hindi po kasi si Christian Manyo. Galing ko kasi sa amin yan. Dati po natin kasamahan yan si Christian. Alam naman ninyo, pagka galing sa amin, pinababalik namin. Kaya, namiss namin. Namiss po namin yung aming kasamahan. Habang namimigay kami ng premyo, nadaanan ni Sherwin si Christian. Alam nyo naman, si Christian, fan kami niyan eh. Bukod sa magandang lalaki na yan, ikaw na yan eh. Hindi, anong chick boy? Hindi. Kayo, mga technician kayo, si Christian wala na rito. Christian, hello! At sa mga taga-GMA, sasali din kami sa promo ninyo. Laki-lakihan nyo lang. Siguro. Pero sa mga gusto magpadikit sa ating stickering promo, yung malakas po natin, mas malakas stickering promo, nandito po ngayon sa harap. Ang layo nito eh. Sa harap po ng Star City. Ngayon na. Nandyan po si Sherwin. Pag may nakita kayo dyan na poging-pogi. Matangkad ba to? Hindi masyado. 5'6" yan. 5'6". Pag may nakita kayo matangkad, hindi po siya yon. Unahan lang po sa pagsali para kayo manalo ng 1,000 pesos. And of course, grocery bags. May grocery pa po yan. Kaya sugod na kayo sa Star City. Pagpakabit po kayo ng sticker. At syempre mananalo kayo ng 1,000 piso. Yes. At saka grocery bag. May grocery pa yan. Hindi ko lang alam kung may pa vitamins ngayon. Pero marami yan, huwag ka mag-alala. Marami si Sherwin yan. Vitamin E. Anong gusto mo? Vitamin na manok? Hindi, vitamin E. Vitamin E. Oo, yung kinukutsa-kutsarita lang, sabi nila kayo. Sige, thank you. Star City maya-maya kayo'y Ngayon na, sugod na kayo dyan kapag ka narinig. Kasi paunahan yan, partner, paunahan. Okay na ba si Noche? Andyan okay na? Balikan na natin si Noche. Noche, nasa ano ka ba? Nasa Aguinaldo Shrine ka? 27?
Henry at Sister El, dumating na ngayon dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Pangunahan ni Abalos ang ika-155 anibersaryo ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo. Itong aktibidad kasama ang pamilya Aguinaldo na si Kawit Cavite Mayor Angelo Aguinaldo. Una, magkakaroon na ngayon ng right laying ceremony kung saan nakahimlay ang first president ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Magkakaroon rin o bibigyan rin siya ng 21 gun salute. Matapos naman dito, Henry at Sister El, sa loob ng dambana ni Aguinaldo, sa labas naman magtuloy-tuloy ang aktibidad kung saan nasa malaking stage ang ilang mga kilalang personalidad dito sa lalawigan ng Cavite. Pantay sarado naman itong ng kapulisan, itong paligid ng Aguinaldo Shrine. Si Kwan ba? Si Secretary Abalos Arian pa? Oo, dumating na ngayon. Hindi mo pwedeng makakalapit ba? Baka pwedeng makausap. Baka pwedeng simula na, Henry, yung simula na, sige. Kaya maya baka makabalik tayo, mahugot natin itong si Secretary Abalos at marami tayong mga itatanong sa kanya. Samantala, araw ng Cavite ngayon, kaya walang pasok ang mga government offices at eskwela dito sa lalawigan. Wala sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako sinunod kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Noche. Yun hong mga naririyan sa Cavite. Baka po kayo'y nagtataka kung bakit siguro medyo maluwag ang Aguinaldo at saka yung iba pang Governor's Drive, walang pasok nabawasan ang sasakyan sakali. Araw po ng Cavite ngayon. At ngayon ay araw din ng kapanganakan ng amin pong kaibigang mambabatas mula po sa Bulacan. Na si Ador Pleito. Aba naman, na nagpalitsyon. Happy birthday po, Congressman Ador Pleito. Ano ba naman na rin dinosaur na litsyon na pinadala nyo sa amin, talagang ko na Alam mo nga, sabi ko kanina. Naman. Baka yata to Kador, happy birthday po sa inyo. At kay Mayor Zeni naman sa 26, si Giselle Ricaport naman sa March 25. Sunod-sunod. Galing ba kay Mayor Zeni yung napakasarap na inihaw na tilapia dito? Hindi, galing yata kay Vice Mayor Giselle Ricaport yun sige. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo, Mayor Zeni, Giselle, at saka kay Ador Pleito. Mayroon tayong babatiin dito, pinapabati ito na galing kay Lakay. Batiin natin si Worshipful Master. Hindi, mali. Sorry. Ayan, happy birthday kay Ateng Attorney Maan Lee. Ngayong araw yan, ayan, Attorney Maan Lee, happy birthday po. Ay binabati ka po ng inyong mga kasamahan sa, walang nakalagay ano ba ito, Lakay? Sa Freemasonry siguro. Basta sa mga mason. Ang nagpadala lang, sinend lang kasi sa atin. So batiin lang daw natin ngayon ng happy birthday si Attorney Maan Lee. May medical mission pala, Kuya Greg Servano. Yung Damayang Pilipino Movement Incorporated sa Santo Subdivision sa Perez, May Kawayan, Bulacan. At pupuntahan daw ito ni Ma'am Tenny Ramirez Bautista, yung kapatid naman ni Governor Daniel Fernando. Gagawin si Ma'am Tenny Ramirez. Yes, Ma'am Tenny, gagawin pala ito sa Santo Niño Montessori School, Yung punta na kayo riyan, medical mission dyan ni Ma'am Tenny, ang kapatid ni Governor Daniel, dyan sa Santo Niño Montessori School, sa Santo Niño Subdivision, sa Perez, May Kawayan, Bulacan. Rin ho yun Kanya dapat na may makaharap tayo at makausap mula sa Department of Justice. Ngayong nahuli na si Congressman Arnie Tevez na sinasabing umano'y utak ng pamamaslang kay Governor Digamo noong I think 2022 pa ba ito? Nangyari ay nahuli na habang nag-golf sa East Timor. Ang problema, paano yan madadala sa Pilipinas? Dito ba yan? Kailan ba iuwi yan dito? At kung siya nahuli na ron, ang ibig sabihin ba niyan ay hindi naman siguro diretso kulungan yan. Dadaan pa yan sa trial. Due process. Pero yun nga, Sister Ella, wala talagang makapagtatago sa mahabang kamay ng batas. Tandaan po ninyo yan.
Isipin mo yun, sa ibang bansa na eh. Oo. Oo. Ay, actually, isang taon pa lang, partner. March 4, 2023, pinatay si Governor Degamo. So, Oo. kaka-anniversary lang halos, first death anniversary niya. Finally, nahuli na ang tinuturo, tinaturo. Tila kampanting-kampante yung mama habang nag-golf. Doon daw siya dinampot eh. Oo. At kinumpirma mismo na ng Department of Justice kahagabi. Oo, yun yung breaking news natin kagabi. So doon sa mga nakasubaybay sa kwento po ng Teves versus Digamo, yun na nga. At nahuli na si Congressman Arnie Teves. Si Attorney Mico Clabano, spokesperson ng Department of Justice, kausapin natin. Attorney Mico, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry. Kasama ko po si Sister L. Good morning, Attorney. Hi, Sister L. Good morning din. Attorney, kumpirmado, nahuli na si Congressman Teves, si Arnie Teves? Opo, Sir Henry, kahapon po ng mga bandang 4:00 ng hapon, nahuli po si former Congressman Arnulfo Teves sa Dili, Timor-Leste. At he was arrested dun po sa Top Golf Driving Range and Bar, kung saan nagkaroon na rin ng fighting dati. So ngayon po, dahil po sa red notice ng Interpol, nahuli na po dahil dineputize po ng Interpol ang mga law enforcement agencies ng Timor-Leste, kagaya po ng police at ng NCB, yung National Central Bureau po nila sa Dili. At ngayon po ay nasa custody na po siya ng Timor-Leste government, and magkakaroon po ng meeting mamaya between the officials of the Timor-Leste government and ating mga opisyales para po magkaroon ng clear path moving forward, no? Paano po yung naging paghuli sa kanya? Siya ba'y pinusasan? Siya ba'y kinuhelyuhan? O paano? At siya ba'y wala bang resistance sa panig niya nung siya idamputin? Well, wala po tayong balita kung nag-resist po siya. Ang Timor-Leste officials po ang nag-aresto. Wala po doon yung ating mga yung team na pinadala po natin sa Timor-Leste. Walang picture na pinadala sa na ipinadala sa inyo kung pinusasan ba ito? Wala pa po, no. We are seeking clearance to obtain pictures and videos of yung pag-aresto mismo, no. Pero mamaya po magkakaroon na ng face-to-face meeting yung ating mga opisyales na pinadala ho natin sa Timor-Leste. Meron po kasing mga security issues doon locally sa Timor-Leste na kailangan munang i-clarify. Of course, with they're a sovereign country, we're a sovereign country, so kailangan muna natin respetuhin yung proseso din nila doon. But we were able to already confirm that there will be a meeting later between the Philippines and the Timor-Leste government. Attorney Mico Clabano, sir, bagamat pag-uusapan pa po kung ano ang magiging proseso, kung paano po madadala si former Congressman Arnie Teves pabalik ng Pilipinas, kung paano siya maibabalik sa ating bansa. Pagdating po ba niya dito, ano po ang magiging proseso ng ating gobyerno naman pagdating sa paglilitis sa kanya tungkol po dito sa pagkakasangkot sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo? Opo, no. Ang pinaka-priority po ng gobyerno ngayon ay ang ligtas na pagbalik ni former Congressman Teves. Kailangan po ligtas siya para po maharap niya lahat po ng charges na nasa korte ngayon, no. So that will be the main priority. Dahil po non-bailable po yung mga charges, multiple murder laban sa kanya, he will probably have to be detained in a very safe location para po madala siya doon sa korte, no. And yun po yung pinaka priority ho natin. We are treating this as an immigration violation dahil po nakanselan na rin po yung passport ni Ginoong Teves. Oo nga. Paano ito? Magpapadala na kayo ng mga tauhan ng in coordination with what? PNP, NBI, nasusundo sa kanya? Meron na po tayong team doon, which is a combination of different law enforcement agencies, and yun po yung magiging team na magiging escort ni Ginoong Teves pabalik dito sa Pilipinas. Ibig sabihin pala, Congressman, Attorney Clabano, itong si former Congressman Teves, talagang doon namumuga, doon nagtatago sa Timor-Leste, tama ba? Opo, based on our intelligence, doon po talaga siya nakatago ever since. Nag-apply po siya for asylum, which was denied, and then upon
reconsideration, na-deny ulit po yung request niya for asylum. Kaya po, nung kinansela na talaga yung passport niya, medyo pumasok na talaga siya doon sa pagiging undesirable alien sa Timor-Leste. Ayun. Pero inaresto siya for being undesirable alien not because of the multiple murder case. Ay, hindi po. Ganito po yun. No? Yung proseso kasi, nagkaroon ng warrant of arrest dito. Actually, 2 po ang linabas ng korte. At yun po yung naging basehan ng Interpol Red Notice. Yung Interpol Red Notice na yun ay finurnish natin ng kopya ang gobyerno ng Timor-Leste. At sa ganung paraan, nag-deputize po sila ng mga local law enforcement agents sa Timor-Leste para i-aresto on the basis of the Interpol Red Notice. Ngayon po na naka-aresto po siya, we have to find a mechanism, the fastest mechanism para po mabalik sa dito sa Pilipinas. At yung pinakamabilis po ay yung immigration violation kung saan purely executive lang po at deportation ang magiging mechanism na yun. Pero teka muna pala, Sister Elano, Attorney Mico, di ba may mga may mga umurong ng mga testigo diyan? Tama ba? May mga bumaligtad na. Meron pong balita pero hindi po namin binibigay ng weight yon dahil po syempre yung unang naging statement nila nung nahuli sila, yun po yung talagang nakikita nating totoo dahil syempre po nung nahuli sila at hindi pa sila nakakausap ng ibang tao, yun po talaga yung pinaka-natural na story at yun po, no, pag bumabaliktad po ang isang witness, hindi po binibigyan ng masyadong weight ng korte. Dahil po, ang isa doon sa mga statement nila ay sinungaling. Diba? So, pwede silang kasuhan pa ng perjury. So, maliban pa doon, sir, marami pa pong ibang circumstantial evidence na nakakapag-support doon sa original statement ho nila. I see. Na yung mga detalye po na binigay nila sa statement nila ay sinuportahan naman po ng ibang object evidence. Kumbaga yung corroborative evidence. And yes po, yun po yun. The corroborative evidence, the circumstantial evidence na sa aming pagsuri ng mga kaso ng mga presidents dito sa ating bansa, nagkaroon na din po ng kaso dati na bumaliktad pero dahil po napakalakas ng circumstantial evidence, convicted pa din po ang perpetrator. Alright. So, paano ho yan? Anong utos ni Secretary Remulla? Sa lalong madaling panahon ba? May time frame ba kayo na dapat sa ganitong bago magmahal na araw? Siguro. Narito na si dating Congressman Teves. Opo. Yun po talaga kasi ang mandato po ng ating departamento na yung mga fugitives kagaya po ni Ginoong Teves ay kailangan humarap sa charges niya. No, so yun po yung alam naman ho natin na medyo hinihintay natin tong time na to pero dumaan po kami sa tamang proseso at sa ganung paraan ay nahuli naman po. Kaya tanong namin ni Sister Ele, saan ba yan ikukulong pagdating dito? Sa Campo Crame ba? Sa NBI detention cell? Saan ang diretsyo niyan? We will make sure, sir, basta kung up for discussion pa po kasi yan pero we will make sure that the safety and security of Mr. Teves is the most pinaka-priority ho natin. So more or less, Crame yan at saka NBI lang ang option natin dyan, Atty. Mico, pag ganyan? Yes, sir. Oo, yun po yung siguro isa sa mga options ho natin. Alright. Attorney, mayroon pa po bang ibang kaso aside po dun sa multiple murder? Kasi di ba po kung maalala natin before may mga high caliber na mga armas na nakuha din dun sa property ni former Congressman Teves. Aside dito po sa kaso niya na hinaharap na multiple murder, may iba pa po ba siyang case na haharapin pagdating niya dito sa Pilipinas? Opo, tama po yun. Meron po siyang illegal possession of firearms and explosives. Meron din po siyang murder case noong 2019. At itong Pamplona Massacre po. Ang dami. Patong-patong nga pala ito. Nako, paano ho yan? Kung ganyan at magiging, mapapatunayan talagang guilty beyond reasonable doubt, habang buhay yan? Napagkakulong? Yes, dahil po non-bailable siya, yung penalty that is that we're looking at is reclusion perpetua, which is akin or similar dun sa life imprisonment po. At pagkaganyan, Muntinlupa ang kahahantungan yan? Opo. Malamang sa hindi po, pag hindi pa na decongest ang Bucor po, sa Bilibid ho siya. Pero
dahil po sa decongestion efforts natin at yung pag-regionalize po natin ng mga jails, maaari din pong ibang facility. But as of right now, dahil nandiyan pa po yung maximum security natin sa Bilibid, doon po ang destination. Alright. Attorney Mico, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Thank you, Attorney. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Si Attorney Mico Clavano, nag-iintay na, hindi naman, ayaw naman namin sabihin ni Sister El na diretso Bilibid. Dadaan sa due process yan May proseso, sabi nga ni Attorney. Pero maraming proseso. Tama yung mabanggit mo, Sister El. Pagdating niyan dito, dala-dala ng ating mga otoridad yan. So either NBI detention cell muna at Campo Crame habang hinihiring yung kaso. Nasa custody muna ng ating mga pagkatapos ng hearing, mapatunayang guilty, sabi ni Attorney Clavano, Bilibid. Bilibid boys na ito. Pero magiging Bilibid boys na. Grabe ka naman sa Bilibid boys. pero ang malinaw kasi sa sinasabi ni Attorney Mico Clavano ng DOJ partner, malakas ang ebidensya po laban kay dating Congressman Teves. Kaya parang hindi naman natin sinasabi na oo, pero ganun na din yun. Kung matindi ang ebidensya laban sa'yo. Alam ko napaka-busy mo, Attorney Kabayan. Kababatanggen nyo rin ito. Attorney Kabayan, Attorney Topacio. Alam ko busy ka eh. Medyo mabulaklak ang araw mo ngayon sapagkat dalawang kasong malalaki ang iyong iniikutan. Kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at saka itong isa rin ang abogado ni Pastor Kibuloy. Itong kay Ernie Teves, ikaw rin ang abogado nito. Legal counsel din siya kasama. Alam mo si Attorney Topacio, alam mo feeling ko si Attorney Topacio ngayon. So baka nagkaka-migraine na siya ngayon. Hindi. Kaya niya ba yan? Napakaligalig na abogado niya. Kaya niya. Kabayan mo ba yan si Attorney Topacio? Yan ay check na ngayon. Nagkakapit-kapit. Umis-umis iyan. Gana mo ni Attorney Topacio. Gana mo ni Attorney Topacio. Wala kayo ay, nako. Sabi ni Attorney Topacio, ay siya, kayo mag-antay diyan at ako'y nagkakape pa. Nako, si Attorney Topacio pa. Pero Attorney, gusto lang namin sanang malaman kung anong reaksyon ng kampo ni Teves. At ikaw ang unang-una namin gustong makapulong. Kung maaari lamang buhayin mo ngayong cellphone at 2,000 years ago pa yata nakapatay yung cellphone mo. Hindi namin ka matawagan. Alam ko namang hindi mo ako pahihindihan pag narinig mo ako nananawagan ng panayam sa iyo. Attorney, salamat. Okay na ba si Sherwin? May winner na tayo. Aba! Ano pangalan? Christian? Ano pinyedo man nyo? Sherwin! Sinong nanalo dyan sa mas malakas dyan sa Star City? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Alright, Sherwin! Yes, Henry, Sister L, ito na ang ating mga winners sa DZRH Mas Malakas Stickering Promo. At dinagsa na naman tayo ng ating mga kababayang motorista dito nga sa harap ng Star City sa may Aliw Theater. At ito ang unang-una, hindi taga GMA. Teka muna, parang taga SMA na yan. Raimundo Salmasan. Si Tatay Remito? Raimundo. Raimundo. Tatay Raimundo. Palagi ka ba patunin sa DZRH? Opo, palagi nakikinig, lalo na sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. May mga pagkakataon ba na sumali na kayo ng mga nakaraan? Wala pa po dahil ngayon lang nga ako nagkataon nga pumunta dahil narinig ko nandiyan ako sa Osmeña Highway papunta akong Lasal. Dire mo, dumiretso. Ito dire-diretso ang swerte dahil meron kang 1,000 pesos. Congratulations. At si Ma'am Eden, saka sila kay Teo po. Kay Teo Padalma. At saka si Ma'am Ellen, Abid, saka si Sherwin Alparo. Henry Uri. Ipinilit mo eh. Tatay, kayo ba yan, Kayo ba anong edad ninyo nung unang makinig kayo sa DZRH? Sir? Anong edad nyo nung unang kayo nakinig? Ay, bata pa ako, sir, kasi panahon pa nila Joke Tarok na. Talaga panatiko sa atin yan. Sige, bigyan mo ng grocery. Bigyan mo ng dahil saan? sako-sakong bigas.
Meron kang pampapogi. Yan, no? Pag sinuot mo to, lalo kang papogi. DZRH t-shirt, tatay. Salamat po. Pogi ka na, pero mas lalo kang papogi pag sinuot mo to. Salamat, sir. O, di ba? At syempre, mamahalin ka lalo ni Mami. Dahil meron kang grocery bag mula sa DZRH. Ang bigat, tatay. Saan ba, Kwan? Salamat sa Yung ba yung sasakyan niya? Yan yung sasakyan niya, yung... Ito po, Innova. 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 Si tatay, family driver. Pero nung kanyang marinig na nandito nga sa DZRH, sa may Star City ulit yung ating stickering, napatakbo. Pero tatay, napapansin lang namin, medyo may mga pilekis ka na, kailangan magpabata. Ang pampabata, kailangan umiinom ka ng vitamin. Ayan, ibigyan mo ng vitamin si tatay. Ayun! Tatlong kutsarita. Tatlong kutsarita kada araw ang rekomendasyon ng ating mga barkada. Salamat po, sir. Salamat din. Naku, salamat din sa inyo dahil hindi lang yan, Henry, ha? Meron pa. Pangalawa nating wheeler. Nasaan? Aba! Click taxi naman. Ang pangalan mo? Bernardo Artades po. Si tatay Bernardo Artades, naka-tune in kanina at ngayon nga lang, naunahan ka. Oo nga po eh. Pero kahit naunahan ka, meron kang pampapogi. T-shirt. Ayun. Salamat po. Lalong titikas ang datingan mo, tatay, kapag suot mo yung t-shirt araw-araw. Maraming salamat po. Bigyan mo ng grocery. Bigyan mo ng grocery. Grocery. Ayun. Yan, grocery bag. At syempre, ang vitamin E. Yan. Ayun. Pabata. Si tatay, matagal na ba nakikinig si tatay sa DZRH? Bata pa lang po ako, nangikinig na ako sa DZRH. Grabe, bata pa lang. Ilan taon ako ngayon? 72. 72? 71 lang. Nandari mo na 71 lang. Tatay, babata ka pa lalo. Basta hinahinay lang sa vitamin E, ha? Pero ito pa pangatlo. Isa naman Fortuner. Kuya, sino naman yan? Nasaan ba nakadikit yan? Saan nakadikit? Kuya JR, taga-saka. Taga-Novaliches po. Taga-Novaliches. Ang layo. Lumaka ka rito. Yung nahatid ko yung amo ko to. Ay, nakatid. Taga dito sa GSIS. Dito sa Senate. MOA po. Sa MOA. Taga-MOA. Nakikinig sa atin. Dumaan. Nagpadikit sa DZRH. Meron kang pampapogi. Ayun. Maraming salamat po. Meron kang vitamin E. Ayun, may vitamins din. Emperador Brandy. At grocery pack. Ayun. Ayun. Walang uuwiluhan, ha? Maraming salamat po sa DZRH. Kay Lakay Dio Makalma po. Sa kay Henry Oli at Elaine Apit. Salamat. Thank you po. Saan ba nakadikit yung sticker nila? Saan nakadikit yung mga sticker? Wait lang. Sa likod ng mga sasakyan. May makalikod nila na. Ayun, nasa likod yung sticker. Si tatay. Ayan. Ayan. Kitang-kita ang sticker. Eto. Si Kuya Angel Mars. Yan ang taxi. Ikaw pangalan mo, Kuya? Francisco Erbusana po. Kuya Francisco. Dito nakasuni sa DZRH. Opo. Yung nga lang, naunahan ka nilang lahat. Pero, nandito ka, meron ka rin pampapogi. Meron kang bigas. Ayun! Isang sako yan, ha? Isang sako yan. At syempre, meron kang vitamin E. Ayun! Emperador Brandy. Tatlong kutsara lang po yan, ha? Kutsarita lang. At may humabol pang dalawa. Bibigyan lang natin ito ng talagang galante ka ngayon, Sherwin, ha? Pampapogi, tsaka ng, pangalan mo, tatay? Edwin Howe po. Si Kuya Edwin Howe, anong taxi mo? AAJ. Yan, laging nakatuning sa DZRH. Opo, sir. Laging nakatuning sa DZRH. Bigyan natin ng pampapogi. Bigyan mo. At vitamin E. Tapos may humabol pa. Dito pa. Ayan. Ang dami pa pumarte. Baka mamaya. Sa mga nais pang manalo. Nais pang manalo ng DZRH prices. Siyempre, meron tayong 1,000 grocery, t-shirt at saka vitamin E. Sige. Gawin nyo lang, laging tumutok sa DZRH, pagpadikit ng DZRH sticker at manalo sa DZRH stickering promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa daming wari ko na mahihingaling ka. Mauubos ang mo dyan, budget mo dyan. Alam mo, partner, patunay lang yan na napakaraming nakatutok sa atin. Kita mo nga kahit nga taga-ibang istasyon na nagpapadikit ng sticker ng DZRH. Napakadami, pero maraming salamat sa mga nakikinig sa atin araw-araw. Takbo na kayo. Baka kayo malapit-lapit lang. Hindi na pumunta kayo sa Star City. Baka makahabol pa kayo sa grocery at pa-vitamins. Vitamin E. Emperador Brandy. Daming
Oy, pero bago tayo mag-break, ba't i-shout out mo to dahil kinukumusta ka raw neto. Nag-message sa atin si Sir Aman Tosino, kumusta ka daw, sabi ni retired Admiral Art Abu. Oy! Ayun. Kuya Art, si Admiral Abu, aming mahal na mahal, proud kami dahil Batanggenyo yan Batanggenyo din Yes, Admiral pagka isang araw kita maghuntahan. At hello kay Tata Al Villanueva. Tata Al! Good morning po. Sana ay okay lang po kayo dyan. Si Ma'am Jocelyn Tapik ng Davao. Nakikinig sa atin, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Thank you sa aking mga kaibigan at sa aking mga palaging kaulayo dyan ng mga taga Davao. Salamat po sa inyo. Okay na tayo? Meron pa? Sige, si Sherwin, mamaya na uli. Babalik po kami ni Sister L, si Henry Uri Huare. Biogesic, sasakit. Pala, si General Benji Acorda ay matatapos na uli yung kanyang extension sa 31. Ibig sabihin, ilang araw na lang nating PNP chief kung hindi na ma-extend, kung yung sinasabing 3 hanggang 4, di ba? Sure. According to DILG Secretary Benhur Abalos. At ang mga bubuit nating napag-alaman ang mga naririyang maaaring pumalit. Bagamat hindi pa inilalabas ito, alam nyo naman ang bubuit ni Lakay. Sila General Peralta, number 2. Si General Nartates. General Nartates ng NCRPO. General Ocobo. At may isa pa siyang binabanggit na medyo hindi ko ma-recall. At kung sino pang isa. Pero wala ho pa naman kaming kwan. Sinasabi ko sino ang yan po ay konfirmado. lang, bubuit pa lang. Walang confirmation. Kuya Wilmati, ikaw ba'y nakikinig? Kumusta yung mga kwan natin? Si Eric Dastas. Baka may intel ka dyan. Alam ko ikon yan malupit din kumagupit si Bal Gonzales. Anong ambience dyan sa Kampo Krami ngayon? Nagkuka na ba? Nag-i-stapler na ba ng mga papel at nagpapasiner na ba ng mga may gumagamit pa ba ng pasiner? Wala naman siguro. Pero sabi kasi ni DILG Secretary Benhur Abalos, mayroon na daw siyang shortlist at yan ay nakatakda niyang ibigay ang listahan kay Pangulong Bongbong Marcos, and of course, ang Pangulo ang magde-decide kung sino ang gusto niyang mamuno sa pambansang pulisya oras na makuha niya ang listahan. Meron nga akong mga nakakapulong na nagpupustahan na. Grabe na ang pustahan talaga. Talagang may nagpupustahan na isang masarap. Nagpupustahan ng isang masarap na lunch. Lunch. Sa isang mamahaling restaurant. Ay, talaga ba? Na may sumasayaw. May sumasayaw na. Just yung mga waiter na kumakanta at sumasayaw. Hindi naman yung mga sumasayaw naman. Meron din akong alam na may sumasayaw sa Boracay, dancing chef and bla bla yata. Kaya nga, sinasabi, hindi, General Peralta yan. Nako, hindi, Ilocano yan. Parang lahat pala itong nakahilera daw ay mga Ilocano. Hindi, sabi naman ng isang kaibigan ko, wag mo rin tatanda mo pag ikaw ay naging NCRPO, malamang lagi sa alamang na ikaw ang nagiging PNP chief. Pero kasi para sa kung titingnan natin yung history, karamihan na naging NCRPO chief ay naging PNP chief. Pero si General Benji Acorda, hindi naman yan na galing ng hindi yan galing ng NCRPO, Director for Intelligence yan. Yes, kanya, abangan natin kung sino sa kanila ang suswertihin at sino mananalo sa pustahan. Pero parang gusto kong pumusta din kay General Peralta. Samantala, ating kausapin ang bagong OIC ng NFA na si Administrator Larry Lacson. Admin, magandang umaga po sa inyo. Si Henry Uri po aret, si Sister L. Magandang umaga po. Kami napatawag sa inyo pagkat mangungumusta kami. Ano ang kalalagayan na ninyo riyan sa NFA? Kumusta ang inyong operasyon? Kumusta ang inyong pagbibigay ayuda siguro sa ating mga kababayan kinakailangan ng bigas? Wala bang epekto itong hanggang ngayon na hindi matapos-tapos na pag-iimbestiga dyan sa inyo? Sa kasalukuyan po ngayon, tuloy-tuloy naman po ang operations natin. Yung mga natitirang mga warehouses natin na nakasara dahil na po sa investigation ay
pinapaspasan po natin yung pagta-transfer ng responsibility so that they can operate. But on the other hand naman kasi, medyo mataas pa rin ang presyo ng palay. Kaya ang tingin namin, kahit yung mga nakabukas na mga warehouses namin na open for buying at 23 pesos, 19 and 23 pesos, wala pa rin masyadong nabibili. So my point is, mataas ang presyo ng palay na kahit po nakasara o nakabukas ngayon ang warehouse, mahihirapan po kami makabili para sa ating buffer stocking. So, pero it's already... admin, yung binabanggitin yung nakasarang mga warehouse, ilan yan? At hindi ba pagkaganyan nakasara apektado ang daloy ng bigas? Hindi naman po, kasi ang malaking bulk naman ng operation o yung activities ay nasa pribadong sektor pa naman po, no? Napakaliit lang ng aming nabibili. So, hindi ko po nakikita magiging may epekto dun sa daloy, no? Kung daloy po ang pinag-uusapan. Although sinasabi ng iba nating mga kasamahan sa pribadong sektor na posibleng maka-apekto sa presyo, pero the way it is, maganda po ang presyo ng palay, kaya hindi rin po kami makabili kahit dun po sa mga area na mayroon po kami open for buying. Ganun lang po. Admin sir, kumusta po dahil may dito pong mga warehouse natin, may mga sarado pa, pero kailan po ito nakatakdang buksan? Malapit-lapit naman na po ang harvest season. Actually, harvest season na po, no? Actually, ito kanya hindi ko rin masagot-sagot agad yung tawag ninyo, Yun po yung pinag-uusapan namin ngayon kung paano ho mapabilis yung pag-re-reopen ng mga yon, no? May direktiba na rin po kasi si Secretary na bilisan ito. Binibilisan po namin, pero sa sitwasyon po, maingat din po namin tinitignan kasi yung mga rules ng paglilipat ng responsibilidad ng mga warehouseman na suspinde, ililipat mo sa bagong magiging warehouseman muna, lahat po yan kasi po kailangan banded po So, mayroong mga ganung proseso, hindi po pwedeng ilipat basta-basta kung kanino lang. So, kailangan po banded po yung tao na tatanggap po. So, may konting proseso, but ang pinapangako naman po namin ay pinapaspasan po namin ito ngayon. Pero admin, teka pala, may mga, di ba may mga nasuspinde, may mga kasama sa investigasyon, may mga nakabalik na ba ho? Nagtatrabaho na uli? Ilan yung nakabalik na? 24 po lahat yung nakabalik na. Ano yung nakabalik na yan, as far as the Department of Agriculture and NFA administration is concerned, cleared na ba yan? Ang basa ko po dun sa listing ng preventive suspension is in simple language po, sinasabi lang po ng ombudsman, nilist na yung preventive suspension dahil hindi naman nila nakikita na influensya sila sa ginagawang investigasyon. Okay. Admin sir, nakapanayan po namin kahapon si Justice Sam Martires, ang naging statement niya po dyan, partner, sinabi niya bagamat na lift na itong preventive suspension dito po sa mga tauhan ng NFA na aabot sa 24 po, admin, tama ba yung aking pagkaka-recall? Opo, sila ay kasama pa rin sa iimbestigahan, hindi pa sila absuelto. Pero bagamat, opo. So, yun po yung malinaw, Yun din po ang intindi namin doon po sa order ni Ombudsman. Pero, teka muna, paano yung mga nakabalik, na-lift na yung preventive suspension, nakabalik na sila, but they are still not off the hook, ika nga, no? Yes. Paano ito? Yung function nila sa mga iniwan nilang trabaho ay ganun pa rin? O hindi ba sila like floating muna? Bagkat hindi mo na kayo pwedeng humawak ng mga sensitibong trabaho sapagkat kayo'y nasa proseso pa rin ng pagkakadawit sa kaso? Kami naman po, we always relegate to the wisdom ng order po ng Ombudsman. Kaya na babalik na po at tinanggal na po yung preventive suspension. So, we'll just follow po na ganun po ang gagawin namin. So, in other words, kung ano yung iniwan nilang trabaho, bago sila nasuspinde, yun din ang kanilang babalikan. Yes po. Pero ano ba yan? May mga nakausap na ba kayo riyan sa kanila, sa mga nakabalik na?
nagpapaset po ako ng meeting sa kanila kahit via online or Zoom, no? Or Gmeet or whatever, no? Para lang ho makausap sila at paano pagbalik sa trabaho. Konting instructions, ika nga. So, anytime, makausapin po sila. Opo. Sige po, at kayo habang kayo ay OIC naman, ang palagi ko, ang taong bayan ho ay nakatingin ngayon sa inyo at pinangahawakan po kayo na bilang OIC ay aayusin ninyo at hindi na mauulit ho itong ganitong anomalya sa loob. Tama po, yun po ang pinagtuunan ko ng pansin, no? In the last pang 10 araw ko ngayon as OIC, no? Yun po yung tinignan ko. To review all the process from start to finish, take a look kung ano yung dapat i-strengthen, kung ano yung gap, kung may gray area, lahat ini-inventaryo ko at doon po natin titignan kung paano yung mga magiging adjustments. Definitely may mga adjustments po yan kasi ito pong crisis na to hindi mangyayari kung klaro kung lahat yan. Nangyari po Ibig sabihin meron pong dapat ayusin doon. Saan nakikita ninyong malaking problema sa pangyayari niyan? Sa sistema o sa balangkas ng tao? Iba-iba kung structural o meron din pong usaping legal kung bakit naging gray area. So marami pong akong personal, pero sa ngayon makikiusap lang ako na hindi ko pwede pang sabihin lahat ng ito kasi nire-review pa po natin. We don't want to put anyone na unjustly put anyone into hindi magandang sitwasyon or what. Basta ang trabaho ko lang po as OIC to make sure that the office or the NSA continuously working without hampering at makita lahat yung dapat ma-improve. So that I can make a recommendation to the Secretary and to the NSA Council. Ito po yung nakita kong mga possible improvements. So, pero ang malinaw nito, Admin Sister L, ang bigas ng NFA, kung sakasakali na hindi pa ma-utilize at baka pasukin na ng bukbok o kung masira, bago mangyari yon dapat i-donate na dun sa mga institusyon na po pwede hong gamitin ito. Hindi pwedeng ibenta, in other words. Iyan na rin po kasi ang tinitingnan namin kasi yung age ng stocks, ayaw po nating ma-deteriorate. So, gumagawa na kami ng hakbang para po ma-fumigate at ma-disinfect po ng lahat ng yan to preserve the quality. In fact, pagka-open po ng mga warehouse mo, yan po yung first order ko. Check the quality of the stocks. Yun po yung natin. At marami naman mga ahensya ng gobyerno at institusyon na kailangan ng bigas. Siguro, kung maibebenta man, ay sa kanila na lang o baka pwedeng donasyon na lang dun sa iba. Meron naman po tayong mga guidelines na sinusunod dyan pagdating po sa mga government agencies and yung mga nangangailangan ahensya ng gobyerno. Meron po tayong sinusunod dyan and tama po, isa pong way yun. No? Kung meron pong nangangailangan, in accordance with the rules, gagawin po namin. So, last question, kayo ay hindi bukas o ayaw ninyo o kayo ba'y mayroon bang parte sa inyo pong pamamahala na sa tingin ninyo ipapayagan ninyo makapagbenta sa pribado? Hindi ko pa po masabi sa ngayon, no? Kasi tinitignan po namin yung batas, hindi po kasi ganun kaklaro, no? Marami pa pong hinihingi mga opinion, mga gano'n, pinapaaral po natin sa mga sa mga abogado po, no? Kasi merong mga nakita kami na parang silent Hindi po namin na so, silent ibig sabihin pwede. Hindi silent meaning hindi po klaro kasi talaga. Medyo go ahead so, po. Kailangan hong masusing pag-aralan muna. Para masabi natin pwede o hindi. Alright. So may conflict po kayong nakikita pagdating po dun sa mga rules and guidelines po na dapat ipinatutupad dyan sa loob ng NFA? Ang ginagawa po namin is kung ano po yung mandato, kung ano yung rules na nandyan, pinagtutugma-tugma po namin up to the operating SOPs natin para align po lahat na at hindi magka-kontra-kontra. Yun po yung isa sa mga tinitignan natin na inaayos sa ngayon.
reviewing all those, inventory ng lahat ng mga roles and etc. Alin ba dyan yung mga medyo hindi yata tugma. Alright. Admin, maraming salamat. Naku, si Admin, 10 araw pa lang, pero at least nakakausap ka po namin, at naku, buti po tinanggap niyo yung posisyon. Good luck, Admin. Alam ko na... Masakit po sa ulo yan. Alam ko na NFA is in good hands. Admin. Salamat po. Ganun po ang inyo. Salamat po. Thank you. Gagawin ko naman ang makakaya. Alam kong hindi nyo bibiguin ng bayan, ibabangon ninyo ang imahe ng NFA. Thank you, Admin. Bangon ng NFA po. Salamat. Alright. Si Administrator Larry Lacson, palagay ko, partner. Pag ito'y sumablay pa, abay, magkakaribok na rin sa NFA. Magagalit na ng tuloy ng tao. Isipin mo naman. Dami-dami ng, naalala ko yung isang itinalaga, yung pala may kaso rin. Pero diba? itong si Admin, in fairness naman kay Admin Larry Lacson, 10 araw pa lang naman siya dyan sa NFA at napakaraming kailangang ayusin. At sabi ko nga, buti tinanggap niya. Alam niyo sa buhay, at lalo siguro kayo na may minsan napaalalahan na rin ng inyong mga lolo't lola, ang bigas huwag nyong nanakawin, huwag nyong sasayangin pagkat yan ay may kaakibat na sumpa pagka yung bigas ang inyong binalasubas. Nako, malas diba kapag magtapon ka lang ng kanin, nako, tiyak dyan. Kanya lalo tayong palagay ko matuto dito sa nangyaring ito. Kayong mga taga-NFA, hindi naman kayo nilalahat, pero wag kayo. May mga iilan kasi mukhang gustong ko, may sweldo na, may sahod ba. Huwag kayong gayon. Kung kayo gagayon, huwag gayaan. At kung kayo na may gagayan, huwag kuwan. Kung kayo'y kukuwan, huwag nyo kuwanin. Kinukuwanin nyo kaya kayo nagagayan Damdamin. Ano ba kasi yung mga kuwan-kuwan na yan? Milky and Boy, standby. Tastas, ito pala ang mga posible Kwan. Ito ba yung mga nasa listahan? Disclaimer lang, hindi natin alam kung yan talaga. Pero may binabanggit si Eric Dastas, si General Bernie Banak. Pero nakakausap ko ito si Bernie Banak nung kailan. Sabi niya, ayaw niya, gusto niya, sasap na lang siya. Pinangsap ito ngayon. Si General Ronald Lee, si General Junel Estomo, Romel Marbil at si General Peralta, General Jose Milencio Nartates at si General Ocobo. Ilan ito? Pero marami ito. May dagdag pa dyan. General Eric Dastas, hindi joke lang. Pero sabi ni Kwan, sabi ni Secretary Abalos, 3 hanggang 4 lang yun sa kanya. Yun ang nabanggit ni Secretary. Kung sino sa kanila ang papalaring susunod na PNP chief. Samantala, pumunta muna tayo sa report ni Boy Gonzales. Meron daw hong driver ng trailer truck na namatay matapos mabangga ng 12-wheeler dump truck sa Tondo, Maynila. Driver binangga ng 12-wheeler ito. Boy Gonzales, RH number 29, Boy. Boy G. Wala pa si Boy. Yung COPE Thunder exercise ng Philippine at US Air Force nakatakdang gawin sa norte. Si Edniel Parosa, RH number 52. Edniel. Henry at Sister L, kasabong gawin sa norte ang joint exercises ng Philippine at United States Air Forces na kung tawagin ni COPE Thunder. Sa ikalawang sunod na taon matapos itong ibalik makarating taong 1991, sinabi ni Top Spokesman Colonel Maria Consuelo Castillo na nakaumang itong gawin sa Hilagang Luzon. Kinumpirma ito na Castillo kahit marami rin sa mga aktibidad ng COPE Thunder ang nakatakda sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, fighter aircraft ang gagamitin sa COPE Thunder at pangungunahan ng 5th Fighter Wing ng Air Force. Pero wala pang inilalabas na bilang si Castillo kung ilan ang sasabak sa Combined Sea, Air at Ground Exercise na bahagi ng kasunduan ng magkaalyadong puwersa ng dalawang bansa. Tampok sa COPE Thunder ngayong taon ang subject matter exchanges at interoperability training ng dalawang hanay. Nauna nang nagpapala ang China sa Pilipinas. Huwag maglaro ng apoy pagdating sa isyu ng Taiwan, bagay na ipinagtag lamang ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa COPE Thunder na nakatakda sa Abril 8, gagawin din sa Northern Luzon ang bahagi ng 39th Balikatan Exercises ng Pilipinas at Amerika kasama ng Australia, France at 14 pang observer kaya ng Japan at India. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Major H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming Thank you, salamat, Angel. Edniel. Itong si Mother itong si Tita Ems Kaador, tawa ng tawa rito yung kumari ninyo. Hindi ko lang kung nalulo ka na ba hore kung ano. Pakinig sa background sapagkat yun ang epekto ng napakalaking lechon Ano ba naman Kaador na lechon yung baboy na ipinaglihi sa baka? Ha? Tulingan. Kay Mayor Seni. May baboy na ipinaglihi sa baka. Boy Gonzales, balikan natin yung report mo, Boy. Namatay on the spot ang isang driver ng trailer truck makaraang salpukin ng isang 12-wheeler dump truck kaninang madaling araw sa kaba ng Mel Lopez sa Boulevard sa Tondo, Manila. Ayon sa pahayag ng tow truck crew na si Jason Gamboa, inabutan pa nila ang katawan ng hindi pa kilalang trailer truck driver na nakahandusay bago kinuha ng punerarya. Kwento ng ibang mga naka-witness na siraan ng trailer truck at nasa likod ang driver para sumenyas sa mga paparting na sakyan. Nako. Pero hindi siya agad napansin ng driver ng dump truck na sumalpok sa likod ng trailer. Hindi ko ma-imagine, Boy, ang isang taong masasagasaan ng 12 ang gulong. Oo. At sugatan niya yung driver at painante ng dump truck na isinugod naman sa ospital habang agad na namatay ang biktima. Mabilis na nagtungo nga sa mga tauhan ng MMDA at ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office para hatakin na rin yung dump truck at saka diniretso na sa impounding area ng Manila. Hawak na ngayon ng mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck habang patuloy ang isinasagawa investigasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino. Tagal na. Thank you, Boy. Tagal na ng litratong yan at ni December 29. Ngayon mo lang naman sinabing cute. Napaka-pogi dyan ni Boy G, Tita M. Ikaw talaga. May malaking kasalanan sa iyo, Boy. Ito si... Sige, pag nagpakita, pangita kayo, lagartuhin mo ito. Talaga, pinakaturo-turo mo pa yan, ha? Boy G, sabi Huwag na! Tawagin mo na si Milky. Magagalit. Alamin natin ang update mula naman sa kamera. Nako, eto partner, dahil napaka-controversial nito. Recently lang, agarang pagpapatibay sa protection o yung Teachers Protection Act. Pati bumbunan na may bumbunan Sabi mo, tawagin ko na yung report. Tawagin mo na si Milky. Ang update mula sa kamera, yung agarang pagpapatibay sa Teachers Protection Act. Ipinanawagan sa kabilangan ng nag-viral na teacher na pinapagalitan ng kanyang mga estudyante. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Henry, kinalugod ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi papatawan ng sanction ng Department of Education ng guro na nag-viral dahil pinapagalitan ng kanyang mga estudyante. Ayon kay Castro, napakabita ang working conditions ng mga guro sa ngayon. Malitaan niyang sahod, malaki ang class size, kaya naman minsan napupuno na bukod sa mga problema sa pamilya. Nare-rekomenda ni Castro dagdagan ang guidance counselors at psychologists sa mga paaralan at maglungsad ng mental health activities para hindi daw nakakaroon ng outburst o mental breakdown ang mga guro, estudyante at iba pang mana sa paaralan. Umaapela rin si Castro sa Kamara na pagtibay na ang mga panukala na magbibigay ng proteksyon sa mga guro at instructors na walang basihang akusasyon. Mabilis kanya ang nahuhusgahan kung nag-viral sa social media at maliit lamang na portion ng video ang napapanood. Sa desisyon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hindi na daw papatawan ng sanction ang naturang guro. Ang katwiran ni VP Sara, tao lang ang naturang guro, umaabot sa puntong nagagalit kaya makabubuting huminto at magpalamig muna. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin. Thank you, Milky. Samantala, nako, mayroon namang partner na nagulungan naman na rin ng bako. Nako. Sa Toy Batangas, patay. Eric Dastas, Eric. Alam mo, Kuya Henry, Sister L, napakasaklap ng sinapit nitong bako operator matapos ng siya magulungan ng napakalaking bato na habang ito'y nagkasanghalian dito sa may barangay Mahapang Parang, barangay Tuog, Tuwi, Batangas. Ayon dito kay Police Major Roy Clepas, hinilala na itong biktima
na si Bibon Calesa, 34 na taong gulang, at ito nga daw ay kahapon ay nagtatanghalian sa naturang lugar, mismong nasa loob mismo ng bako, nang biglang gumulong yung napakalaking bato. Kung aabot, Kuya Henry, yung ating video picture na pinadala, ay makikita mo dyan kung gaanong kalaking bato. Mega ko ba? Mega tricycle? Ano kuya? Mega tricycle, mega sila ka ng tricycle, yung batong nakaguho. Malaki, mas malaki. Mas malaki sa tricycle. Malaki nga. Oo. Iminumos na sa akin kanina ni Major Roy Clebas, yung hepe ng TUI, na napakalaki ng bato na biglang gumulong. Ongoing yung quarry kasi sa lugar na yan. Ayun ang sinasabi natin. Hinihintay nila yung nung nagkasagawa sila ng investigation, binuntahan nila yung bundok, mismong doon sa pinakatuktok na pinakaitaas. Wala naman unong tao doon sa pinakatuktok. At ito'y bigla sigurong gumalaw yung lupa o biglang nagalit ang bundok at bahay ka sila pinakikialamay, nananahimik sila riyan. Tama Kuya Henry. Naku, nakakaawa naman. Ito'y patuloy ngayong iniimbestigahan pa rin dahil nga hindi sukat akalain nga ng nitong mga kasamahan nitong si Bibon na yung kanilang kasama ay bigla na lamang na mamatay habang nanananghalian. At nasa loob nga mismo noong naturang bako yung biktima noong mga gulungan ng napakalaki. Parang parang dalawang pinagdatig na tricycle ho ang batong are, kalaki. May tawag sa ating sa Batangas at Quezon. Parang ano ba yung adobe? Adobe yan, hindi yan basta-basta bato. Napakalaki. Napakalaki. Imagine mo, pasintabi sa ating mga kababayan na nagmemerenda o kumakain, ay ayon doon sa panayam natin ngayon kay Major Clebas, ay nahati yung katawan ng biktima. Sa lakas ng impact. Dumagundong bago dumagan. Bago dumagan. At talagang napakabilis ng pangyayari. Sige. Napakabilis. Okay, para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Eric Tastas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report. Plus report 2 yan sapagkat isang backhoe operator ang nahati ang katawan matapos magulungan ng halos kasing laki ng dalawang tricycle na adobe sa Tuy, Batangas. Patay. Sorry, natuwa ako kasi tinititigan kita. Akala ko may sasabihin ka pa. Samantala sa ating Your Business is Our Business report, konstruksyon naman sa Pangasinan Link Expressway, inumpisahan na ng San Miguel Corporation. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez. Nicole. Inumpisahan na ng San Miguel Corporation ang konstruksyon sa higit 76 na kilometrong Pangasinan Link Expressway o PLEX project. Layo ng PLEX project na ikonekta ang mga bayan ng Pangasinan sa airport project ng San Miguel Corporation sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na magsisilbing koneksyon ang PLEX sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX sa Binalonan Exit. Mula rito, magsisilbi itong direktang daan sa New Manila International Airport na ginagawa rin ng SMC sa Bulacan. Ang nasabing expressway sa Pangasinan papunta sa itatayong paliparan ay pinagkasundo ang proyekto ng pribadong sektor at ng probinsya ng Pangasinan. Ang first phase ng proyekto na may habang 42.76 kilometers ay mula Binalonan hanggang Lingayen na may layuning mabawasan ang oras ng biyahe sa 20 hanggang 30 minuto mula sa dating 1 oras at 40 minuto. Dagdag pa ng Pangasinan Provincial Government, ang ikalawang bahagi naman ng proyekto ay may habang 2.76 kilometers mula sa TPLEX na babiyahe naman hanggang Alaminos. Ayon kay Ramon Ang,
President and CEO ng SMC, isang pribilehiyo sa kanila na bumuo ng expressway na layong pagaanin ang buhay ng publiko. Sabi pa ni Ang, wala rin daw gastos ang probinsya ng Pangasinan sa pagbuo sa nasabing expressway, habang inaasahan namang uumpisahan ang konstruksyon sa Bulacan Airport Project na pangungunahan din ng San Miguel Corporation sa 2025. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 3 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85 and 78 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakaraos na tayo. Salamat, Nicole. Nako, doon sa mga Biyernes ngayon baka kayo mauuna ng magbiyahe ko saan-saan ha. Dahil next week ay long weekend. Lunes Santo na, hindi ba? Tama ba? Oo, Lunes Santo na pala sa Lunes. Mag-iingat kayo. So yung iba ngayon pa lang nagbabakasyon na yung mga yan, nagfa-file na ng leave. Saka sana sa pagbabakasyon although kasama ang relaxation, kaunting lamyada at kaunting happy-happy, huwag kalilimutan na magtika at magdasal ha. Magnilay-nilay po tayo. Naku, kayo ikwan. Magbabait ha. At ano ba rin napindot kong yan, tama yan. Yan ang ating ginagamit na yes. Take good care of yourself. Take good care of yourself. Cause I care. TC, cause I see. Ano ba yun? TY. TY, GBU. GTG. Alam mo ba yung GTG? TCIC. Ano naman yung mga pauso mo? Take care, I care. GTG sabi ko. Got to go. Yeah, gotta go. BRB. BRB this afternoon. With Karen Oyong Balansado. Salamat po. Sa ngalan nila kay Deo Macalma, ay play mo nga muna uli yung aking paboritong sting. Play mo muna. Yan. Sabi ni Justice Martirez. Alam mo, Lakay, Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ayo, kita mo nga naman ang reliever. Salamat, Justice Sam. Thank you, Justice. Sabi ni siguro ni Justice Sam, parang may mga sinabi pa ako. Huwag mo akong kakasuhan, Justice. Thank you, Justice. Partner, inanak, salamat. Thank you, ang aking pong Nino. Nino ko po talaga ito. Maraming salamat po. Happy weekend, everyone. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. And of course, God bless po sa inyong lahat. Hi sa mama ko, Mama Yoli. Love you. Mama Yoli, hi. Salamat po. At susunod na ang Operation Tulong ni May Birohan. Bye.